tayo po'y pinalad na makakausap ang isang constitutional lawyer at assistant professor po sa UP College of Law na si Attorney Paulo Emanuel Tamase. Attorney Tamase, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Drew, John, at sa inyo mga tagapakinig. Right. Una sa lahat, Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon na muli ay makapanayam kayo kaugnay sa mga naglalakihang balita na sumasalubong sa atin sa mga oras na ito. In particular po, ang anti-political dynasty bill. Attorney Tamase, ano po ang tindig nyo rito? Go ahead, sir. So siguro mahalaga po i-acknowledge na sa saligang batas natin mismo ay pinagbabawal yung mga political dynasty. Hindi po bali binibigyan ng choice yung ating gobyerno kung magkakaroon ba ng ban o hindi. Binibigyan lang ng pagkakataon na i-disenyo ng maingat kung gaano ba talaga kalawak yung laktaw ng political dynasty na papayagan o ibabawal. So magandang first step yung mga kamakailan na bills na hain sa Kongreso. Mahalaga din i-emphasize na hindi naman ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng mga bill laban sa political dynasty. Pero dead in the water nga, no? So to speak, yung mga dating bills na naihain na. Pero may iba sa pagkakataon na ito at makikita nyo rin siya dun sa open bycam na naganap na parang mas makapangyarihan, mas pronounced siguro yung boses ng mamamayan sa mga nangyayaring event sa Kongreso. At kaya din magandang sign, although hindi pa natin nakikita na kung hanggang saan naabot yung supposedly prioritization ng Pangulo para doon sa political dynasty bill. Po. Bago pa man ito, kumbaga hindi pa niya natatalakay ng husto sa kapulungan, Attorney Tamase, mukhang may mga mambabatas na rin ang tumutuligsa o kumukontra dahil mukhang iba ang tunay na layunin ng anti-political dynasty dun sa mga inihaing panukala, Attorney Tamase. Opo, no, naintindihan ko po na may kritisismo lalo na mula sa mga progresibong kongresista na yung mga ibang panukala na nasa Kongreso ngayon ay hindi sapat. No? I think may mga loophole, no? May mga pwedeng palusot na pwede pa rin magsabay-sabay kahit papaano sa iba't ibang posisyon yung mga magkakamag-anak. At maganda yun na punto dahil kung titignan niyo yung diskursong akademiko sa political dynasties, marami kasi siyang klase. No? Meron yung tinatawag natin na fat dynasty, yung isang pamilya hawak yung iba't ibang posisyon ng sabay-sabay. Yung isa naman ay yung thin dynasty, kung saan isang pamilya hawak yung isang posisyon ng sunod-sunod. So, yung nagsimula itong problema na ito noong 70s, 80s, kadalasan ang problema lang natin noon ay thin dynasty. No? Yung minamana yung isang posisyon ng anak, ng asawa, etc. Pero in the last 30 years, lumala na yung problema to the point na may mga ibang probinsya o ibang lokalidad na parang magkakapamilya na may hawak ng lahat ng makakapangyarihan na posisyon. Parang wala nang ibang may karapatang kumandidato o manalo, Attorney Tamase. Tama, no? Parang monarkiya na dun sa local na lugar. So I think kung seryoso tayo about dynastic reform, no, dalawang bagay. Una, kailangan tignan yung parehong fat and thin. No? Hindi talaga papasa yung sitwasyon na parehong pamilya, hawak-hawak yung iba't ibang posisyon. Pangalawa, kailangan din tignan yung iba pang problema sa sistemang politikal. So yung isa dyan ay yung fact na mahina yung mga partido natin. So kailangan isabay doon sa political dynasty reform, yung party reform. Kasi kaya naman nagkakaroon din ng dinastiya ay dahil walang organisasyon no, na credible na pwedeng magsulong ng genuinely interested magsilbi ng mga tao. Attorney Tamase, ito iba-iba kasing version ito itong anti-dynasty bill. Kayo po ba'y naniniwala, kayo po ba'y kumpiyansa na ito ay maisusulong sa kasalukuyan pong panahon considering po, Attorney,
na kaliwat kanan po, of course, andyan yan. Marami pong puro political dynasty nga eh. Di ba? Bagay yan, attorney. Isisingit ko na nila. Go. Ha? Hindi ba tumaas ang kilay ninyo Oo na nga. coming from mismong kay Pangulong Marcos na alam naman natin kung anong linya sa politika, Attorney, Isn't it Attorney Tamase? ironical, Diba? attorney? Kahit pa paano, tama naman po yung suspicion nung kahit sino na nagbabantay nito, no? Yung parang ah, ano nga ako, parang we. Ah, Coming from Attorney yung- Tamase, we! Alright. naintindihan ko po yung tendency na yun, no? Lalo na dahil, I think lalo yung hindi naman na ganong kabataan. Nakita naman yung ilang beses naman na to parang ginagamit na baka lang gamitin lang pang pacify nung mamamayan, no? Actually. Kasi wala pang nahuhuli hanggang Mhm. matatapos na yung taon. So baka ginamit para doon. Naintindihan ko yun. Ngunit siguro yung politics din kasi, yung politika din natin, kailangan pagsabayin mo yung skepticismo at yung paghahanap ng mga oportunidad para sa pagbabago. So insofar as ipinangako na mayroong opportunity na ito, may pagkakataon na ito, then just as gaya lang na importante na maging mapagbantay, no, skeptical minsan sa ating pamahalaan, kailangan din na take advantage natin yung opportunity na yon. Po. But maganda siyang indikasyon na kung ang naghahain ng proposal ay dinastiya, maganda siyang pagkakataon na bantayan kung Kasi parang- yung excuse yung my word, loophole Attorney ba? Tamase, ha? Opo, kasi ang binabanggit kasi, bukod sa parang suntok sa buwan ito, isang malaking batong ipupukpok sa ulo ng mga mambabatas ito eh. Tama din po yun, no? But, kailangan natin i-take advantage yung pagkakataon. Baka naman po dahil sa flood control ay pagod na rin yung mga mambabatas natin. Alright. Or naghahanap lang sila ng reset o naghahanap na ng restart. And may siguro po from somebody na nakikita din yung nagkakaroon ng interactions with members of Congress, mapapansin din naman po na hindi po lahat, no, but marami po sa kanila ay pagod. Parang napaisip ko bigla dahil nga sa flood control. So, or yung mga pamilya nila mismo ay takot na ipagpatuloy pa itong larangan. So baka posible po 'yun, no? Posible may ganun talaga na dynamic. Henerasyon natin, Attorney Tamase, aabutin to? Oh, well, umabot na siya ng 2 so far, no? So, Parang, so Parang siguro po, 37 years ago na eh, di ba? tama, 37 na ba? 38 years. Oh, 38 years, di ba? na pala. Mula nung itinakda siya ng saligang batas. So Diba? siguro kailangan po, 2 bagay pang kailangan alalahanin dyan. Una, hindi naman po to bagong struggle. No? So importante na gaya na nagpumilit yung mga civil society na itulak yan kahit mukhang walang makikinig. Ngayon na may window tayo o may opportunity, dapat itulak siya lalo. Pangalawa, kailangan bukas din yung civil society to potentially bargaining around it. So baka naman hindi nila makuha yung buong ban na gusto talaga nila, yung as expansive as it can be. But baby steps yan kasi kailangan din ng kahit papaano sense of stability dun sa mga lokal na election. So that can come in certain forms. Pwedeng phasing, for example, yung dynasty ban. Hindi yung biglaan sa 2028 wala na makakatakbo. Baka wala Iyahabol ko, Yun Attorney nga, Tamase. yun Madadali na ba natin sa 2028 eh? Baka wala nang Parang tumakbo malabo sa naman yan. 2028 pag ganyan. Kasi wala din mga existing na struktura, no, para suportahan yung mga lokal na opisyal, no, kung biglang walang dynasty na makatatakbo during that time. Realistic lang, no? And on the basis of probability. So baka kailangan siya phasing na sistema na for the first 3 years ganito yung bawal, for the next 3 years ganito, and so on. Parang No, gradual? pwedeng maging ganun. Parang Unti-unti gradual. lang, Pero no? hindi din pwede na dekada-dekada. Kasi masyado na siyang matagal eh. And yung the way that political power works, yung kapangyarihan na yan, the longer siya nahawak nung isang pamilya, the harder it is to get back. So, importante yung to take advantage of the opportunity but also to Opo. recognize na kailangan balansahin yun. Attorney, kung hindi naman ho magmamaterialize ito pong mga kung ilan mang version ng anti-dynasty bill na yan, sa tingin ho ba ninyo, mas kailangan na natin talaga yung
constitutional reform, baguhin na natin yung saligang batas natin, lalo na ilang taon na ba? 19? Tagal na. Tagal na, no? At, o kaya baguhin ang forma ng gobyerno o pamahalaan. So, una-una po sa lahat, no, importante po and patas na pag-usapan kung dapat palitan ang saligang batas. Hindi naman po yan parang tabu, dapat na nag-iingat tayo na pag-usapan siya. Kasi bahagi po ng saligang batas natin ngayon, yung openness niya na mapalitan. No, nasa Article 17 po siya. Pero pangalawa, hindi po kasi solusyon yung pagpapalit ng saligang batas sa one-time na mga problema. So, halimbawa, itong political dynasty, malaki siyang problema. Potentially, kailangan i-amend yung saligang batas. Pero yung tanong talaga dyan ay, anong amendment? Or anong revision yung itsura niya? Kung napag-iingatan ba natin na kung papalitan nga natin yung saligang batas, baka naman yung mga makapangyarihan ngayon, sila ba rin yung makapangyarihan pagkatapos ng charter reform, no, or charter change. So, depende po yun, no, sa panukala talaga mismo. I don't think, medyo skeptical po ako at least of any changes to a parliamentary form just to get rid of dynasties. Kasi parang hindi po yata yun ang mag-e-enable. No, I mean, ang tatakbo din naman sa mga lokal na kung Sila rin. parliamentary form ay dynasty din po. Sila din po. At mas mahirap po actually tanggalin yun. No, kasi nawawalan po ng mababawasan ng pang-counterbalance yung gobyerno o yung kongreso. So, yun ho, at least yung perspective ko on charter change. Attorney Tamase, sa tingin ninyo, pogi points ba o wala lang para kay Pangulong Marcos itong hakbang niyang i-certify na urgent itong isang panukalang batas na to kasama ang ilang iba pa? So I think yung prioritization po, no, sa akin na lang po kung pang-pogi points po, okay na po sa akin yun as long as mapasa talaga siya. Pero kung hanggang pogi points lang po, then syempre, it builds lang, na parang na-reinforce lang yung distrust ng kasalukuyang mamamayan sa gobyerno nila. So kailangan patotohanan yun. Yung titignan natin yung mga malalaking pangako mula nung pumutok itong flood control, no, yung una ay yung may makukulong na by December, na hindi petics lang, but yung may makukulong talaga. Parang hindi ko pa ho siya nakikita. So I think yun yung binabantayan ng mamamayan. And I guess kung may follow-through doon, then baka mas open yung mamamayan doon sa iba pang malalaking pangako, no, na titignan na reforma. Okay. At walang follow-through or follow-up, Attorney Tamase, mananatiling at walang yehey. Oo. Yun, Tama ba? yun yung magiging natural na reaction. No? Pero ako naman po, objectively, parang kailangan din bigyan yung pamahalaan ng tsansa. Kung seryoso sila tungkol dito, Alay mo nga naman. Diba? Ito na yung window na yun. Pagkakataon na, ika nga, attorney. Baka ito yung maging legacy niya, no, Attorney Tamase, no? And dun dahil babalik, no, kung sa totoo lang, yung mamamayan, dapat wala na siyang pakialam kung pampapogi lang o hindi. Kung makabubuti naman in the long term, yung Right. halimbawa, kung legacy talaga siya, na yun ang legacy building niya, na magkakaroon ng, hindi lang dynasty, no, 4 yung bill na priority, na mga progresibo. Yung 4 na bagay na yun, kahit 2 o 3 lang yung magawa sa kanila, malaking bagay. So baka yun yung kailangan natin bantayan. Suportahan pa nga kung kailangan. Yung mga tinatawag na malay mo naman. Oo. Diba? Malay mo, seryoso Malay talaga. natin. Diba? What if? Diba? May mga ganun. Merong divine intervention. May ganun pa. Anyway, Attorney Tamase, baka may karagdagan ka pa pong mga pahayag at mensahe sa ating mga kabayan. Lalo na, yung kasama natin na medyo tumaas ang kilay at medyo parang, At yung teka muna, diba? Attorney, yung mga naiinip Oo. dahil wala pang Magpapasko na. malalaking isda na nakukulong. nahuhuli o nalalambat, Tama Attorney yan. Tamase. So i-emphasize ko lang po na hindi po tayo abot sa punto na seryosong pinag-uusapan na natin itong 4 na reforma na ito kung hindi naman po dahil sa mamamayan. So I think itong taon na ito, pwede talaga natin siya tignan bilang parang taon ng pananagutan. No? Yung nawala na tradisyon natin na habulin yung mga opisyal natin o kilatisin sila, parang naibalik yan kahit papaano ngayon. And importante na hindi tayo yung parang TikTok lang na mag-move on kaagad or next na reel. So kailangan na pagtuunan ng pansin, pagtiisan ng seryoso yung mga usapin na ito. Kasi yun, may oportunidad tayo ngayon na may moment talaga or may window for
for genuine reform. No? So, kailangan yung mamamayan patuloy na magmatyag, magbantay, upang hindi mapako lang yung mga pangako na iyan. Right? At Attorney Tamasi, at mahaba-habang kwentuhan pa ito. So, asahan niyo po sa mga susunod na pagkakataon. Aabalahin po namin kayo ulit, Attorney. Sige po, hanggang sa susunod po. Salamat po, Thank you so Attorney. much, Attorney. Good morning po and good luck. Ingat po God kayo. bless, God bless. At advance Merry Christmas po, Attorney. Opo. Thank you so much, sir. Salamat po. Right, kung mga kabalitan, kabalitaktakan ng isang constitutional lawyer at UP Assistant Professor ng College of Law. Yun ang tatatak sigurado, yung word na yun. We. Si attorney, uy, pakibalik mo. Attorney Attorney Paulo Emanuel Tamase. taga